sama-sama tayong magiging saksi. Sugatan at namamaga ang mata. Yan po nangyari sa isang basketball player na umawat lang matapos mauwi sa gulo ang isang championship match sa Baliwag, Bulacan. Saksi, si Jamie Santos. Nauwi sa suntukan ang basketball championship game na paliga sa Barangay Subic, Baliwag, Bulacan. Ang basketball player na si Nat Gelarde, sugatan at hirap pang idilat ang namamagang kanang mata. Siya raw ang pinakanapuruhan sa lahat ng umawat mula sa kanilang team. Una po kasi nagpe-free throw po yung kakampi ko po. Hindi po na-shoot yung bola. Ngayon po nakuha niya po ulit. Tapos po pagtira niya po, sinawad po siya. Siyempre po delikado po yung ginawa niya. Kaya kumbaga nadala na rin po ng emosyon yung kakampi po namin. Umawat lang daw siya nang bigla na lamang sakta ng kabilang team ang kanilang kasamahan. Bigla po akong nasapak po sa mukha. Tapos pati po sa batok. Tapos nung nasapak na po ako, napahiga po ako. Tapos po nung nakahiga po ako, madami pong tumatadyak sa akin. Nakagana na lang din po ako. May ilan pa sa kanyang teammates ang nagtamuri ng suntok sa iba't ibang bahagi ng katawan. Sobrang intense po siguro nung laban, nagkaroon ng kumusyon. Nung umaawat ako, tinamaan din ako. So, tinamaan ako sa mukha, sa batok. Ang masakit lang nun, siyempre, magkakasama din kami pag nire-represent namin yung barangay. Ngayon, hindi tropeyo, kundi hustisya ang hinahanap niya at ng iba pang sinaktan. Agad namang inaksyonan ng barangay ang nangyaring insidente. Meron na pong nangyaring initial na investigation. Nahanap na po namin kung sino po yung nanuntok, kung sino po yung nasuntok, napadala na po namin sa hospital. And at the same time, lahat po ng involved, alam na po namin. Humarap sa GMA Integrated News ang ilang miyembro ng kabilang team sa kondisyong huwag ipakita ang kanilang mukha. Ilan daw kasi sa kanilang miyembro ang nakakatanggap ng pambabash at pagbabanta. Pero hindi rin daw nila inaasahang mauwi sa gulo ang game. Humihingi sila ng paumanhin sa kalabang team. Hindi na rin po na-control ng bawat players yung kanya-kanyang bugso ng damdamin, yung emotion po nila. Kaya po nauwi siguro sa ganun. Yung may nasaktan po, may kailangan pong bigyan ng gamot o tulong. Bukas naman po yung team namin. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos, ang inyong saksi. Mahigit 100 pamilya ang nawala ng tirahan sa sunog sa Quiapo, Maynila. Pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil sa dikit-dikit na istruktura. Saksi, si Ian Cruz. Sa kuha ng drone, makikita ang kapal ng usok at lawak ng sunog na sumiklab magtatanghali kanina sa Globo de Oro Street sa Quiapo, Maynila. Magkakadikit ang residential buildings na may 3 o 4 na palapag ang taas. Napakalakas pa rin ang usok dito nga sa nagaganap na sunog sa Globo de Oro dito sa Quiapo sa Maynila. Kaya naman tulong-tulong yung lahat ng mga rumisponding bumbero para maapula na ang apoy. Niyatayang nasa 120 pamilya ang apektado ng sunog. Ang ilan sa kanila natupok lahat ng gamit. Wala kaming nailigtas na gamit Nisa, wala. Kasi pinasukan ng apoy yung sa bintana. Kaya nga pumasok sa loob namin yung apoy. Ang kanyang sinisisi. Naubusan yung mga bombero ng tubig. Kaya po. Sana po tulungan niyo kami. Yung mga gamot ko po na hindi ko nailigtas, sana nailigtas ko yung gamot ko na maintenance. Mayroon pa akong maintenance sa gamot. Nasunog na. Marami po tayong tubig. Siyempre, pag yan po ay ginagamit na natin, may pagkakataon po na naubos yan, kailangan po mag-refill po tayo. Kaya pinakausapan natin yung mga tao, magbayanihan po tayo. Ang isang residente naman, nakarinig pa raw ng malakas sa pagsabog. Nasunog muna bago pumutok. Na malakas. And then, nag-boom na. Malaki na masyado yung apoy. Pagputok, lumaki na lalo. Ayon sa mga bumbero, nahirapan sila sa pag-apula ng apoy dahil komplikado ang layout ng istruktura sa lugar. Kung titingnan niyo po yung building, pag akyat niyo po sa hagdanan, marami pa siyang may mga nakahambala ng mga structure. Kasi
Hindi mo maano kung saan ang diretsyon niya eh. Sa dami ng structure na nakaano sa loob, nakalagay. Pasado alas 6 na ng gabi nang tuluyan itong makula. Ayon sa BFP Manila, isang bumbero ang nasugatan pero maayos na raw ang kanyang lagay. Ang ibang fire volunteer namataan naming hapong-hapo matapos sumabak sa pagpatay ng sunog. Mainit sobra, lalo na yung apoy nasa third floor. Nahirapan kaming Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Arestado isang puganteng Koreano na nahaharap sa patong-patong na kaso sa Pilipinas. Tiklo rin ang magkapatid na customs broker na nangingikil umano ng padulas sa isang importer. Saksi, si Mark Salazar. Arestado ang magkapatid na broker sa customs dahil sa pangingikil umano. Ang kanila umanong biniktima isang importer na nagpasok ng container van na may lamang balikbayan boxes mula Thailand. Na-hold na daw, may droga daw, whatsoever. And I know for the fact na wala pong droga yun. Nag-ask na sila ng sobrang napakalaki amount, which is 1.9 million. Yung aking container po ay debente lang. And then, yung value po nun nasa 600,000. Para daw sa loob, para bigayan daw sa loob. Parang padulas. Dumulog sa NBI ang biktima, kaya noong June 3, nagsagawa ng entrapment operation ng NBI at Bureau of Customs. Ito palang perang ito na nagkakahalaga na allegedly 1.9 million na ayon din sa mga subjects ay para din daw mapabilis itong transaction dito sa BOC. So hindi lang sa isang division ayon sa mga subjects natin, multiple divisions sa BOC. So lagay siya. Depensa ng mga suspect. Our shipment is for WSD na, which is warrant for seizure something kasi nga for misdeclarations. That's why po we try to negotiate as much as we can. But regarding with the extortions accusations, siguro po it's too much. Meron naman po kaming defense regarding that. Pero I hope you respect us if we don't disclose this issue sa inyo po. So, yun lang po. Hindi inaalis ng Customs at NBI ang posibilidad na may kasabwat nga ang mga suspect sa loob mismo ng Customs. We step in sa investigation. And ayan nga, sabi ko sa inyo, with the help of the BOC, we are now into it. Iimbestigahan namin mabuti yan kung gaano kalawak na yung sindikato niyan. You are under arrest pursuant to the mission order number 2025-1469. Sa hiwalay na operasyon, isa namang puganting Koreano ang nahuli ng NBI at Bureau of Immigration. 2018 pa raw nagtatago sa Pilipinas ang suspect dahil sa kasong fraud sa Korea at ang Korean Embassy dito ang nagtimbre ng kanyang pangalan. Ito ay nandyan lamang pala sa Malate. So, with the BI and the OTCD ng NBI Joint Forces, ayun, na-aresto natin siya. Sa kanyang 7 taong pagtatago dito, nabuhay rin siya umano sa panloloko. Maraming kaso na napile sa kanya rin dito sa Pilipinas. Nakasuhan siya dito ng STAPA, falsification of public documents, malicious mischief, grave threat, damage to property, tsaka human trafficking. Mas paiigtingin daw ang background check sa mga foreigner, hindi lang sa pagpasok kundi habang narito sila para masigurong hindi tayo ginagawang hideout ng mga foreign criminals. Para sa GMA Integrated News, ako si Mark Salazar, ang inyong saksi. Ipinagigiba na po ni Pangulong Bongbong Marcos ang binansagang Mount Kamuning o yung pong matarik na footbridge malapit sa MRT Kamuning Station sa Quezon City. Ayon po yan sa Department of Transportation. Ang plano, magtayo ng bagong tulay. Saksi, si Joseph Moro. We're climbing up the east face. The east face of Mount Kamuning. Naka-full gear pa magbabarkadang ito habang kunwari nag-hike sa Nia South Road Scout Borromeo Footbridge sa Quezon City. Tradisyon na raw nila ito tuwing April Fool's Day. Ilang taon na ang tampok sa mga tiro at meme
ang binansagang Mount Comining dahil sa tarik ito. Pero paksa rin ito ng mga batikos, gaya ng puna noon ng Consul General ng the Netherlands na nakabase sa San Francisco sa Amerika na pruweba raw ito ng kawalan ng pakialam sa mga pedestrian. Itong footbridge na ito sa Kamuning, ayon dito sa Department of Transportation, 4 hanggang 5 palapag, 4 to 5 floors yung katumbas niya kung taas ng building yung ating pagkukumparahan. Sa gabi, madilim, at kapag umuulan, madulas itong mga hagdanan nitong footbridge na ito. Hingal ang mga nakasabay namin dito. Minihika, napapagod dahil sa sobrang taas. Mahirap talaga, lalo kung sa may edad na. Wala bang ibang daan? Meron po sa may MRT. Mataas din po siya, pero ikikot po kasi ako pag gano'n eh. Umakyat din si Transportation Secretary Vince Lison at pagdating sa summit, sa ibabaw. Ito nakakatakot. Uy, umuuga oh. Pag humangin dito, umuuga to. May dumadaan pong vehicle sa baba eh. So may ground vibration doon. Yun yung nagkukos talaga ng uga. Pero generally safe naman. Hindi naman po tutumba. It doesn't feel safe. Nakita ni Pangulong Bongbong Marcos ang footbridge ng ilunsad ng Pamilya Pass sa MRT nitong linggo. Nagmuestra pa ang Pangulo na tila nagrarapel. Ang utos daw niya, tear it down and build a better one. Agam niyang dekada na talagang ganito, ayusin naman natin para sa mga kababayan natin. Tinanong namin ang mga kapuso online kung pabor sila rito. May mga nagawa pang magbiro na tourist spot na raw ang footbridge at lagyan na lamang ng zipline, slide o pang bungee jumping. May mga hindi pumabor sa pag-iba dahil abala pa raw at magastos o aksaya sa pondo. May mga nagmungkahing i-renovate na lamang para gawing PWD at senior citizen friendly ang footbridge at lagyan ng elevator o escalator. Pero marami ang sumagot na pabor silang gibain ito. Kabilang ang nakasubok umakyat at nanginginig daw ang mga paa kahit may mga hawakan sa footbridge. May mga gustong panagutin na nagdisenyo at nagtayo ng Kamuning footbridge bago gumawa ng bagong plano para hindi raw aksaya sa pondo. 2018 nang itayo ng MMDA ang 10 million peso footbridge dahil marami raw na aksidente o no-hold up sa lugar. Binago nila ang disenyo nito at muling binuksan noong 2019 na may kasama ng mga landing gear na pahingahan daw sa pag-akyat. Pero hindi nabawasan ang taas ng tuktok dahil kailangan may sapat na distansya mula sa MRT. Sabi ng DOTR, inaasahang masimulan ngayong taon ang ipapalit na mababang footbridge na mababa ng konti sa MRT at may elevator na. Ilalagay ito sa Kamuning Station ng EDSA Bus Carousel. Ang pinakamadaling pagigipatan, para isahan na rin, doon na sa busway stop natin. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Lusot na po sa ikatlong pagbasa sa Kamara ang panukalang 200 piso kada araw na aumento sa minimum wage ng pribadong sektor. Ilang araw na lang at magtatapos na ang sesyon ng kasalukuyang Kongreso, kaya may panawagan po ang isang senador. Saksi, si Tina Panganiban Perez. 608 pesos hanggang 645 pesos kada araw ang minimum na sahod sa mga non-agriculture workers sa Metro Manila. Malayo sa family living wage o yung kitang kailangan para makapamuhay ng disente ang isang pamilya sa NCR ng 1,221 pesos kada araw ayon sa Ibon Foundation. Mas mababa pa ang minimum wage sa ibang rehiyon, gaya sa BAR na may pinakamababang minimum wage sa bansa. Ang mga minimum wage worker ang makikinabang sa House Bill 11376 o Panukalang Wage Hike for Minimum Wage Workers Act na pasado na sa ikatlot huling pagbasa sa Kamara. Sa ilalim nito, bibigyan ng 200 pesos daily wage increase ang minimum wage workers sa pribadong sektor, anuman ang employment status, kasama ang mga contractual at subcontractual. 172 ang bumoto ng yes, walang nag-no, at isang nag-abstain. Iti ng tagumpay. Thank you. This time, the manggagawang Pilipino, panalo. Kailangan ng bawat Pilipino ang sahod na hindi lang nakakatustos sa pang-araw-araw nilang pangangailangan, kundi sahod na makapag-aangat ng kalidad ng kanilang pamumuhay.
Panahon na para tuldukan ang 36 taon na pagkakait ng legislated wage increase sa mga manggagawa. Ang botong yes ay salbabida para sa manggagawang nalulunod sa taas ng presyo ng bilihin. Napakalaking tagumpay nito sa ating mga manggagawa sapagkat malaking tulong ito sa kanilang pang-araw-araw na gastusin at sa pagpapataas ng antas ng kanilang pamumuhay. Some say it will hurt businesses. But I believe when we take care of our workers, we're actually helping businesses in the long run. Sa ilalim din ng panukala, may insentibo ang maliliit na negosyo para maipatupad ang dagdag sahod. Ayon sa Gabriela Party List, babantayan nila ang panukala hanggang mapirmahan ito ni Pangulong Bongbong Marcos. Nangyari ang pag-aproba sa panukalang legislated wage hike isang araw matapos magpulong ang TUCP Party List at si Pangulong Bongbong Marcos. Idinulog ng TUCP sa Pangulo ang panawagan para sa pagprotekta sa mga karapatan ng mga manggagawa, maayos na sahod at paglikha ng disenteng trabaho. Tugon ng Pangulo, mananatiling bukas ang pamahalaan sa mga dialogo para sa mga manggagawang Pilipino. Nauna nang naaprubahan ng Senado ang panukalang 100 peso legislative wage hike noong 2024. Si Senador Mig Zubiri, na isa sa mga may akda ng panukala, ikinatuwa ang pagkakapasa ng panukala sa Kamara. Pero dahil ilang araw na lang ang sesyon ng 19th Congress, they just want to adopt it, so be it, let us adopt. But if they plan to do some amendments and we will come up with a BICAM, I also urge my colleagues and the Senate President to come up with a BICAM as soon as possible para ma-tackle pa ito the next 3 days before we end Sinigi. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Sa susunod na linggo, posibleng ihain ni Senator Bato de la Rosa ang resolusyon na layong ipabasura ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte kahit hindi ito dumaraan sa paglilitis. Nanindigan naman ang ilang senador na kailangan dinggin ng Senado ang reklamo. Saksi, si Mav Gonzalez. June 11 magsisimula ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi pa man nagsisimula, may kumalat na sa Senado na draft resolution na layong ibasura ang impeachment complaint nang hindi dumaraan sa paglilitis. Wala itong pirma at pangalan ng may akda. Si Senador Bato de la Rosa, na kilalang kaalyado ng mga Duterte, patay mali siya nung una. Pero inamin din niya kalaunan na siya ang nasa likod ng draft resolution. Nakasaad dito na dahil hindi pwedeng tumawid sa susunod na 20th Congress ang impeachment trial ng bise at wala ng oras para talakayin ang articles of impeachment dahil pa-adjourn na sila sa June 13, dahil na rin sa timing ng pag-transmit ng Kamara sa kanila ng impeachment complaint, dapat anila ideklara ng Senado ang de facto dismissal ng impeachment case laban kay Duterte. Pero kung pwede tanungan, konsulta. Tapos may nakuha na po ba kayo kung ilan ng susuporta? Mamaya na pag sizeable na yung number na sumuporta. Ang iba mga kasama namin, may mga ibang draft. So, siguro i-incorporate yun kung ano yung magagandang provision doon sa kanilang mga draft para mapaganda yung final version at magiging acceptable sa lahat. Whether or not magkakuha ako ng suporta ng majority, I am confident that I make a stand as far as this issue is concerned. Sa susunod na linggo daw niya ito balak ihain. Paglilinaw ni De La Rosa, walang kinalaman dito ang bise. Ako, kukunin ko natin sa kanya, pero sabihin mo, ako personally, mag-report sa kanya, no, that's my own initiative. Hindi galing kaya sa kanya. Wala siyang pakialam dito. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, mere scrap of paper, unless may mag-file niyan, unless may mag-author niyan, unless pagdebatihan niyan, at unless pagbotohan niyan. Nanindigan naman ng ilang senador na kailangan dinggin ng Senado ang impeachment case na mandato ng saligang batas. I'll make it very clear, ha? Walang choice ang Senado. Walang choice ang Senado. We have to carry out our constitutional duty.
Kapag inihain ang resolusyon at dinala sa plenaryo, pagbobotohan ito ng mga senador kung tatanggapin o hindi. Pero pwede nga bang ma-dismiss ang isang impeachment complaint sa pamamagitan lamang ng isang simpleng resolusyon at ng walang paglilitis? Nauna nang sinabi ni Escudero, sa anumang mosyon, masusunod ang kagustuhan ng mayorya. Kung may question sa kahihinatnan nito, pwede itong iakyat sa Korte Suprema. Humihiling naman ang caucus si Senadora Amy Marcos na nabasa na raw ang draft resolution. There's so many options and so many malabo. Kaya gusto natin yung pinaka-sang-ayon sa batas at yung pinaka mabilis din. Kaya dapat pag-usapan ng maigi. Kaya inaanyayahan ko nga si SP, mag-caucus na kami. At maraming nalalaguan, maraming opinions. Giit naman ng mga magsisilbing impeachment prosecutors, labag sa saligang batas ang nakasaad sa draft resolution. Well, for me, that is unconstitutional. They're violating their constitutional mandate. Under the Constitution, ang trabaho ng Senate is to hear, diba? And sa amin naman is to prosecute. So, hindi ko naiisip kung paano nila i-dismiss yan without first conducting the trial. And that is their constitutional mandate. Kung ito naman ay babaliwalain by mere resolution, tingin ko parang hindi naman maganda. They have to explain it to the people. To the senators, enough with the dribbling. You are not the spectators. You are the court. Let the trial begin and let the evidence be laid bare. Ang kampo naman ni Vice President Duterte, kinukwestiyon kung pwede bang ipagpatuloy sa 20th Congress ang impeachment trial na nagsimula sa 19th Congress. Kinu-question din namin yan, yung pag-crossover from the 19th to the 20th Congress. Pero nang usisain ang bise sa detalye ng kanyang strategiya, yung lawyers ko na lang magsalita, ma'am, kasi papagalitan na naman ako nila. Papagalitan na naman ako noon, ma'am, ng mga lawyers ko. So, tanong natin yung lawyers. Ang pagkakaintindi ko ay madaming procedural lapses na nangyari na labag sa Constitution. Ang Malacanang muling iginiit na hindi nakikialam sa proseso si Pangulong Bongbong Marcos. Sagot niya ito sa pahayag ni Kabataan Representative Raul Manuel. Bakit ba siya nagbe-medal dito? Dahil ba may mga issue din siya na ayaw niyang maungkat? We give respect to Representative Manuel, and we hope that he will also give respect to the President by not making and creating such kind of intrigues. Intriga po ito. Do not be like a second-rate, trying hard copycat. Maliwanag ang gusto ng Pangulo, proseso, ayon sa batas, ayon sa konstitusyon. At gugustuhin po ba niya na ni Representative Manuel na lumabas na ang Pangulo ay nagdidikta? Nagdidikta sa Senado? At maipakitang isang rubber stamp lamang ang Senado. Hindi natin gugustuhin yun. Nagsama-sama naman kanina ang iba't ibang civil society organizations na naghain ng impeachment complaint laban sa bise. Bit-bit nila ang peach ribbons na nangangahulugan umano na ituloy ang impeachment proceedings. Ayon sa Tindig Pilipinas, simula sa susunod na linggo, asahan na raw ang mga pagtitipon at pagmarcha ng grupo para kalampagin ang Senado na umpisahan na ang impeachment trial ni VP Sara. Ang mga pamilya ay natukhang. Sana ho ay huwag naging tukhangin ang inihaing reklamo laban sa ating pangalawang Pangulo. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Tatlong nasawi matapos pumailalim ang sinasakyan nilang kotse sa isang truck sa Sarangani. Lula ng kotse ang mag-asawa at 3 taong gulang nilang anak. Ang sa pulisya, dahil sa bagong aspaltong linya, napunta sa outer lane ng kotse. At babalik na sana ito sa inner lane pero nagdire-diretso sa kabilang lane. Saka sumalpok sa kasalubong na truck. Nasa kustudiya na ng pulis ang driver ng truck habang inihahanda ang kaso laban sa kanya. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na makuha ang panig ng truck driver at pamilya ng mga biktima. Sa gitna ng pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa bansa, inilunsad ng Health Department ang isang sistemang magpapadali sa proseso ng pagbibigay ng libreng gamot sa mga HIV patient. Saksi si Maki Pulido.
Dahil aktibo ang kanyang sex life, nagpa-test si Gary. Di niya tunay na pangalan noong 2023. Nang magpositibo sa HIV, agad siyang uminom ng antiretroviral na gamot. Wala rin daw siyang mintis sa pag-inom nito, kaya ngayon, undetectable na siya. Ibig sabihin, sa sobrang baba ng kanyang viral load o virus sa dugo, hindi na ito ma-detect sa mga test at hindi na siya nakakahawa. Madami pa po akong gustong gawin. Like ngayon, mag-abroad na. Kaya hindi pa din naman siya hindrance. Undetectable is untransmittable. So safe. Kaya paulit-ulit na apela ng DOH, alamin ang inyong status at magpa-test. Mas madali na nga raw ngayon kasi naaprubahan na ng Food and Drug Administration ang HIV self-test kits. Libre ito sa mga HIV care facilities sa buong bansa. Kung may kaibigan kayo, kakilala nyo, at natatakot sila sa test center, mag-self-test kit muna sila. Libre rin ang antiretroviral medicine pero dapat walang mintis itong iinumin. Si Gary halimbawa, kahit sobrang haba ng pila sa San Lazaro Hospital, tsinatsaga niya ito kada 3 buwan para makuha ang kanyang antiretroviral medicine. 4 a.m. pa lang, pumipila na siya. May mas mga nauuna pa na dito halos sila dito na natutulog, ganyan. Tapos pagdating ko dito, nasa 20 above na ako. Natatapos po ako ng mga alauna ng hapon. Para hindi na mahirapan ng mga pasyenteng sa San Lazaro kumukuha ng gamot, inilunsad kanina ang patient appointment system. Ngayon, pwede nang magpa-appointment. Mag-log on lang sa patientappointment.doh.gov.ph. Maaari lang ikamatay ang HIV kung hindi magpa-test at uminom ng antiretroviral medicine. Walang ibinigay na detalye si Secretary Herbosa, pero ang confirmed Mpox patient daw na namatay ay hindi dahil sa Mpox, kundi sa advanced HIV. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido ang inyong saksi. Isinuko mismo ng sariling anak ang isang lalaking nahulikam na nagnakaw ng pyesa ng computer shop sa San Mateo, Rizal. At sa kulungan din ang bagsak ng lalaking nag-aakyat bahay sa Parañaque. Saksi, si Nico Wahe. Pagkatalon sa pader mula sa kabilang compound, sinipat-sipat ng lalaking ito ang mga bahay sa isang compound sa barangay Don Bosco, Parañaque. Kinuha pa niya ang tsinelas mula sa unang bahay. Ilang saglit pa, umakyat ulit ng pader ang lalaki at nagtago sa likod ng tangke ng tubig. Pero tumalon din siya pabalik sa compound at sinubukang pasukin ulit ang mga bahay. 5 bahay ang mayroon sa compound na ito sa barangay Don Bosco sa Parañaque City na isa-isang sinubukang pasukin ng akyat bahay na nakita sa CCTV. Pero imbes na may manakaw, siya pa ang nakaiwan ng sarili niyang gamit. Ang sando na to. Walang nakuha sa compound, pero may nanakaw ang suspect sa kalapit na bahay. Yung doon banda sa umpisa, sa may unahan, doon siya nakakuha ng laptop, ng cash, tsaka ng relo. So aside from dito sa street namin, nakakuha din siya sa 3 pang other homeowners. Kinabukasan, nahuli ang suspect sa kabilang barangay dahil sa illegal na droga. Dati na pala siyang may kaso akyat bahay, batay sa listahan ng barangay. Naghambulan to, nakatakas, pero sinusundan namin yung trail. Saan umexit, anong street ang dinaanan, saan direction siya papunta. So, itong nag-akyat bahay na ito, nakalusot siya for a day. The following day, nakahuli siya ng barangay San Antonio sa isang drug bust. Okay? Lumabas yung appear ng mukha niya, which nag-positive sa aming CCTV. Na-recover sa suspect ang laptop pero wala na ang pera at relo. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng suspect na hawak na ng Parañaque Police. Desidido magsampa ng reklamo ang mga nanakawan. Sa San Mateo, Rizal, huli ka malalaking ito na tumangay ng motherboard ng computer. Ayon sa ina ng may-ari ng computer shop, 11,000 piso ang halaga ng pyesa. Siguro yung mga nakuha niya, palagay ko na nasa 40. Nasa 40,000 siguro. Sa isa pang CCTV nakuha sa isang computer shop na kalapit lang na ninakawang shop, kita ang suspect na nagmamasid para ibenta umano ang ninakaw na item. Yung ninakaw niya po raw, naibenta niya lang ng 50 pesos. Sabi naman po ng may-ari, 11,000 yung presyo nun, inano mo lang ng 50 pesos. Isinumbong ito sa barangay at inaresto ang suspect. Sa gitna ng pakikipag-usap sa complainant, nagawa pa tumakas ang suspect.
Nang mag-viral ang post ng biktima sa social media, nakatanggap daw siya ng tawag mula sa mismong anak ng suspect para isuko sa mga otoridad ang kanyang ama na nagtatago sa kanilang bahay sa Rodriguez. Umamin naman ang suspect sa krimen pero tumanggi magbigay ng pahayag sa kamera. Sasampahan siya ng kasong theft. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Ahe, ang inyong saksi. Pagkakaibigan at ugnayang pang-ekonomiya kabilang sa tinalakay sa unang pagbisita ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong sa Pilipinas. Kanina, mismo si Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Liza Araneta Marcos ang sumalubong sa pagdating ni Wong at ng kanyang may bahay sa Malacanang. Sa kanilang bilateral meeting, tinalakay nila ang mga issue at oportunidad sa pagitan ng dalawang bansa tulad ng kalakalan, pamumuhunan, seguridad sa rehiyon at digital cooperation. Binigyan diin din nila ang lumalalim na Philippine-Singapore Relations at ASEAN Community Vision 2045 na layong maging mas matatag, makabago at nakasentro sa mamamayan ang rehiyon. Nagpahayag din ng suporta si Wong sa pamumuno ng Pilipinas bilang chair ng ASEAN sa susunod na taon. 5 minutong response time ng pulisya na isipatupad ng hepe ng PNP sa Metro Manila. Mas maikli yan sa dating standard na 7 minutong response time. Ayon kay PNP Chief General Nicolas Torre III, kung kailangan ng tulong ng pulis ay pwedeng tumawag ang publiko sa 911. Mula naman sa dating 12 oras na duty, gagawin na lang 8 oras ang trabaho ng mga pulis sa major city sa buong bansa. May ipasasara ring mga police community precincts si Torre para madagdagan ang mga pulis na nagpapatrolya sa kalsada. 20 pesos kada kilong bigas, sisimulang ibenta sa mahigit 100,000 minimum wage earners ngayong buwan. Ayon sa Agriculture Department, may listahan na ang dole ng mga kumpanyang lalahok sa programa. Mismo sa kumpanya na raw mabibili ng mga empleyado ang bigas para di na sila pipila sa Kadiwa stores. Para sa GMA Integrated News, ako si Mariz Umali ang inyong saksi. Sinalakay na NBI ang isang resort sa isang protected area sa Antipolo City. Ayon sa NBI, itinayo umano ang istruktura ng walang kaukulang permit. Saksi, si John Consulta, exclusive. Hold on. Dito ka, pare. Unang nilapitan ng mga ahente ng NBI Cavite District North ang bantay ng kanilang target na establishmento sa Antipolo City. Pagpasok sa loob ng raiding team ng NBI at DNR, bumungad ang malawak na resort. May 2 swimming pool, under construction ang 3, at may mga cottage ring itinayo. Pero ang problema, ayon sa NBI, illegal na nakatayo ang resort sa Upper Marikina River Basin Protected Area. So kami po yung mga taga-NBI at in-inform po namin kayo na ina-arresto po namin kayo sa violation po ng ating Expanded National Integrated Fire System Act. Dahil wala po kayong permit. Wala pong pambigiran so walang permit. Alam niyo po ba yun? Sa certification na nakuha ng NBI sa DNR, lumalabas na wala raw kaukulang permit ang resort para magtayo sa naturang protected area. Ayon sa NBI, iniimbestigahan na rin daw ito ng DENR. Magtatayo ka ng ganito kalaking resort, kailangan mong magputol ng mga puno at mga natural growth doon sa areas na yon. Kung kaya't talagang gagalawin mo yung landscape, yung environment sa area, bawal putulin itong mga puno na ito na siyang nangangalaga sa kalikasan. Inaresto ang 2 nagpapatakbo ng resort na inabutan sa lugar. Wala doon ang may-ari na maharap din sa kaso. Sinisikap pa namin makuha ang kanilang panig. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mag-ingat po sa posibleng baha o pagguho ng lupa. Posible kasi ang heavy to intense rains base sa datos ng Metro Weather. Mataas ang tsansa ng ulan bukas, lalo na bandang hapon sa malaking bahagi ng Luzon at Mindanao, pati na sa ilang bahagi ng Visayas. Nananatili rin ang tsansa ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, patuloy na umiiral ang habagat sa Luzon at Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman sa Southern Mindanao. Posible rin magpaulan ng localized thunderstorms. Patuloy pa ang paghuhukay pero ipinasilip na ng DPWH ang tunnel o lagusan na kapag nakumpleto ay magiging pinakamahaba sa buong bansa. May habang 45.5 kilometers ang bypass construction project na dadaloy mula sa Toril, Davao City hanggang Panabo City, Davao del Norte. At kapag natapos ang tunnel, mapapaikli raw nito ng halos 1 oras ang biyahe mula sa magkabilang dulo.
60% na raw ang natapos na bahagi ng unang package at may 5 package pang gagawin. Lalagyan po ito ng mga CCTV, camera, ilaw, loudspeaker at emergency telephones. Naglaan din sa gitna nito ng daanan para lang sa mga may emergency. Tiniyak ng DPWH na matibay ang tunnel laban sa mga kalamidad gaya ng lindol. At ang haba nito halos kapareho ng distansya mula sa Philippine Arena sa Bocaue, Bulacan hanggang sa Parañaque Integrated Terminal Exchange. Nag-eksibisyon sa motorsiklo ang isang lalaking rider na nakadapa habang nagmamaneho sa Dumangas, Iloilo. At dahil sa kanyang exhibition at pagharang sa daan, naantala ang pagresponde ng mga rescuers sa isang aksidente roon. Ang rider na pag-alamang 17 anyos lang, na wala ring lisensya nang nagmaneho ng motorsiklo ng kanyang ama. Ipinatawag na sa barangay ang naturang rider na ayon sa kanyang ina ay lasing nang nagmaneho. Sinubukan siyang makuhanan ng pahayag pero di naabutan sa kanilang tahanan. Maharap ang rider sa kaukulang reklamo at kinumpiska na rin ang ginamit niyang motorsiklo. Meow! Lupit ang kaduet ni Dennis Trillo sa isang video. At ang kanyang kajam, ang alaga niyang pusa. Perfect! Ang tila naging Fill in the Missing Lyrics Challenge ng dalawa. Pakinggan nga natin. Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. At possum din ang bonding ng mag-fiancé na sina Shira Diaz at E.A. Guzman sa Pomeranian dog nilang si Cookie. Aba, nag-book pa sila ng home resort para makapag-swimming ang kanilang fur baby. Mga kapuso, salamat po sa inyong pagsaksi. Ako si Pia Arcangel. Para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi! Nothing's gonna stop us. Nothing's gonna stop us. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.